Hi, good evening. Gusto ko lang mag-testimony sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Yesterday, June 12, nagkaroon kami, meron kaming church outing na sponsored ng church ko sa Manila. Ang usapan ay susundin nila ako sa fora dito sa may Tagaytay, pero nagkaroon ng some changes. So, ang nangyari, sinalubong ko na lang sila sa may bandang silang sa may parting Toyota, kasi doon na lang daw nila ako dadaanan. So I forgot na while nag-aantay ako, kasi maaga ako nagising, although kulang ako sa tulog, na aga ako nagising, nagpakain na ako ng aso, pero may sinalang ako na ano dito sa aking ceramic teapot na dahon ng guyabano at avocado. So when I received the message yesterday na, "Kuya, nasa silang na kami. Salubong ka na lang dito sa may sa Toyota Aguinaldo sa may silang." So ora-orada umalis ako ng bahay na may nakasalang pala ako na tsaa, dahon ng guyabano at avocado. Nawala na sa loob ko yun, kasi pagka-receive ko ng message, umalis na ako kasi naka-ready na ako, ready to go na ako talaga eh. Dadaanan ko na lang yung in-order na ubig queso pandesal dyan sa City Market. So, to make the story short, nadaanan nila ako sa silang Cavite. So, nakarating kami sa Indang, dun sa Villa Filomena Resort, Spring Resort. Yun, maganda yung place actually. Wala nga akong baon kasi sabi ko nga hindi ako nakapaghanda, at wala din naman akong budget talaga, kasi kaya naman ako gusto sumama din. Opportunity ko nang makagala dahil wala akong pinupuntahan, nasa bahay lang ako eh. So naboboard ako, naiinip ako kasi una wala din akong budget dahil nangyari sa akin na scam ako last year ng SE Sport Investment. So malaki din ang aking utang sa bangko na binabayaran, kaya hindi ko talaga ma-enjoy yung aking retirement time dahil nagbabayad ako ng utang, malaki yung interest ng bangko. So yesterday nga, nag-enjoy ako doon sa swimming, although hindi naman ako nagtagal mag-swimming kasi malamig ang tubig din eh. Pero maganda yung place, tsaka tahimik. Bumuhos ang ulan. Tapos sabi ko, nagdadalawang isip ako kung pupunta ba ako sa burol ng nanay ng kaklase ko nung high school, nung fourth year high school sa Dasmariñas. Kasi yung place eh, sa silang, kailangan ko sumabay sa kanila sa service para makalabas doon sa lugar dahil looban pala yun. So walang bus. So nangyari, bumaba din ako ng na ibaba nila ako doon sa silang. Doon ako sumakay ng bus going to Dasmariñas sa may Walter Mart, at nakapunta ako doon sa kaklase ko sa burol ng nanay niya. So to make the story short, nakauwi ako mga 8:20 na ng gabi. So pagbukas ko ng bahay, binuksan ko kagad yung ilaw dito sa dining area, tsaka yung ilaw ko sa kusina. Nagtaka ko, sabi ko may apoy yung kusinilya ko. Yung pala, naiwanan ko tong aking ceramic na teapot. Ayan. Nagpakulo ako ng dahon ng guyabano tsaka avocado, kasi yan ang ginagawa kong tsaa. Iniinom ko sa umaga. Imagine, from morning, umalis ako before 8, nakauwi ako 8:20. Pinakamahinang apoy lang talaga yung nakabukas yung kusinilya ko. Hindi ako nagbubukas ng malakas eh. Yung pinakamahina lang talaga. Biro mo, 12 hours akong wala. Nakasalang tong aking teapot. Sa awa ng Diyos, hindi siya sunog ng hindi siya sumabog, pero naging uling yung takip niya dahil siguro nga tuyong-tuyo na yung nakakatuwa talagang ang pag-iingat ng Diyos ay hindi mo maaarok. Kasi sabi nga ng Panginoon,
Kung tayo ay sabi dito, may mga Bible verses na gusto ko lang i-share sa inyo, no? Sabi dito, because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Nakakatuwa ang pangako ng Panginoon. Yung pangako niya na hindi kanya pababayaan ni iiwanan man. At my age, senior citizen na ako, first time ko nakalimot. Imagine kung nasunog ang bahay, wala akong tutuluyang bahay. Imagine yung madadamage na property. Diba? Sabi nga dito sa Psalm 127, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Sabi din sa Proverbs 3:33, the Lord's curse is on the house of the wicked, but He blesses the home of the righteous. Sabi din sa Isaiah 32:18, my people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, in undisturbed places of rest. Nakakatuwa yung mga pangako ng Panginoon na kung titignan natin talagang maa-amaze ka. He do miracles even in our times. Sabi din sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and are safe. Diba? Nakakatuwa ang kabutihan ng Diyos na bagamat nag-iisa ako sa buhay, malayo yung kapatid ko, talagang nakakatuwa yung protection niya. Nakauwi ako 8:20 na ng gabi. At ito, talagang tuyong-tuyo na yung aking tipat. Ayan, uling na yung aking yung pinakulo ang dahon ng guyabano at avocado. Yung takip talagang naging uling. Pero nakakatuwa, hindi nabasag, hindi nasunog yung labas. Basta lang siya, nauling lang yung takip niya. Naging parang abo kasi yung dahon. Kaya nga ang pag-iingat ng Panginoon, kung ikaw ay maglilingkod sa Kanya, hindi Kanya iiwan ni pababayaan man. Kaya nga yung sineshare ko sa inyong kanta dito, sabi dito sa Psalms to bless and protect your home. Lagi ko itong pinatutugtog yung mga Psalms na mga awitin. Mga awiting nakakabigay inspiration sa atin upang lalo tayong manangan sa pangako ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. To God be all the glory. Ang lahat ng papuri ay sa Panginoon lamang dating ibigay. Kasi una-una, kung magtitiwala tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Yan ang mga pangako niya. Sabi nga sa Psalms 37:25, I have been young and now I am old. I have not seen the righteous forsaken by God, nor his offspring begging for bread. Di ba nakakatuwa? Kung tayo ay maglilingkod ng tapat sa Panginoon, kahit na tayo tumanda, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. So yun ang aking testimony na nais ko lang i-share sa inyo na nangyari sa akin June 12 kahapon 2026. Talagang ang kabutihan ng Diyos nasa akin, yung protection niya lagi. Iniingatan niya ako sa lahat ng pagkakataon. Yung mga pangangailangan ko, namimit niya daily ang mga pangangailangan ko. Kaya salamat sa Panginoon, lahat ng papuri ay sa Kanya. God be the glory. God bless you all po.